Marahang inakay ni Shen Yuan si Menglo habang naglalakad sila. Ipinahayag niya na may sarili siyang training tuwing gabi, tahimik ngunit tuloy-tuloy. Sa sandaling marinig iyon, agad na nabuo sa isip ni Menglo ang kumpirmasyon sa matagal na niyang hinala. Kitang-kita raw na hindi biro ang intensity ng training ni Shen Yuan, at bahagya siyang nanghinayang sa ideyang hindi siya ang kasama nito gabi-gabi sa gym. Ngumiti si Shen Yuan, malinaw na nababasa ang bahagyang biro sa kanyang kilos. Ipinahiwatig niyang sobra na nga ang mga maliit na target na ibinibigay niya kay Menglo, tila ba sapat na iyon para manatili itong abala. Ngunit para kay Menglo, hindi iyon kailanman naging marami. Sa kanyang pananaw, mas kaya pa niyang ibigay ang lahat. Dahil doon, agad na inilipat ni Shen Yuan ang usapan sa mas seryosong bagay. Malinaw niyang ipinaabot na naayos na niya ang posisyon ni Menglo, at maaari na itong mag-report sa mga susunod na araw. Mas praktikal pa raw kung sabay na silang pumunta sa kumpanya upang personal na ayusin ang lahat ng kinakailangang proseso. Sa loob-loob ni Shen Yuan, malinaw sa kanya na hindi sapat ang internal effort lamang para mapaangat ang kita ng kumpanya. Kailangan nila ng isang taong may ibang perspektibo, isang tagalabas na kayang makakita ng mga problemang hindi napapansin ng nasa loob. Para sa kanya, malaking tulong ang pagpasok ni Coach Liu. Dagdag pa rito, nalalapit na ang kaarawan niya, at balak niyang isama sina Nana at ang iba pa sa isang biyahe, kaya mainam na may maiiwang mapagkakatiwalaan upang magbantay sa operasyon. Saglit na natahimik si Menglo habang nakatitig kay Shen Yuan, tila tinatimbang ang bigat ng kanyang narinig. Ilang segundo lamang ang lumipas bago siya kusang lumapit at damaykit dito, hindi maitago ang tuwa sa kanyang mukha. Buong puso niyang ipinahayag ang pasasalamat, dahil sa isip niya, akala niya'y wala ng lugar para sa kanya sa mas malawak na plano ni Shen Yuan. Ngunit ngayon, malinaw na mas mahalaga pa ang papel niya kaysa sa inaakala niya, at mas lalo siyang nasabik na makatulong ng mas malaki. Sa parehong oras na iyon, napansin ni Minhui sina Long Jinggan at Qiao Lei na magkasamang naglalakad. Saglit siyang napahinto, dahil may kung anong pamilyar sa dalawa. Sa isip niya, parang nakita na niya ang mga ito dati, tila sa isang campus COS exhibition, at mukhang mga estudyante rin ng Foreign Affairs. Dagdag pa roon, kapansin-pansin ang dami ng bitbit nilang shopping bags, pawang mga mamahaling brand. Hindi niya maiwasang isipin na tila may malakas na sponsor ang dalawang ito. Abala sina Long Jinggan at Qiao Lei sa pagtingin at pag-aayos ng kanilang mga pinamili, halatang walang iniintinding iba. Samantala, napatingin si Minhui sa kanyang cellphone at nakita ang mensaheng ipinadala ni Shen Yuan. Binasa niya ito at nalaman niyang tinitingnan lang kung gising na siya, at kung hindi pa raw, mauuna muna itong mag-workout. Ipinabatid din itong nakapag-order na siya ng almusal, at may sasakyang maghahatid pabalik ng eskwelahan matapos niyang kumain. Agad nag-reply si Minhui at ipinaalam na kakagising lang niya, sabay lamang kay Shen Yuan. Hindi rin niya napigil ang magpahiwatig ng kaunting hiwaga, sinasabi na may nakita siyang pamilyar sa hotel. Sa sandaling mabasa iyon ni Shen Yuan, bigla siyang kinabahan. Napamura siya sa isip at tinanong ang sarili kung nagkabanggaan na ba ang mga dapat ay hindi nagkikita. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad nagtanong kung sino ang tinutukoy ni Minhui. Ipinaalam ni Minhui na dalawang magagandang babae iyon, at pareho pang galing sa kanilang unibersidad. Sa nabasang iyon, pinilit ni Shen Yuan na magpanggap na kalmado, kaya ipinahayag na kahit gaano pa kaganda ang mga iyon, wala pa ring hihigit kay Minhui. Sa sandaling iyon, dumating na ang sasakyang susando kay Minhui. Nilapitan siya ng driver at magalang na tinanong kung siya nga ba ang tamang pasahero. Nang makumpirma, agad nitong pinagbuksan ng pinto si Minhui at inanyayahang sumakay. Habang papasok sa sasakyan, patuloy pa rin ang pagre-reply ni Minhui kay Shen Yuan.
Hindi niya ikinila na totoong magaganda ang dalawang babaeng nakita niya, ang isa raw ay matangkad at may eleganteng dating, samantalang ang isa naman ay may baby face, magandang hubog, at kapansin-pansing anyo. Sa kabila nito, hindi napigilan ni Shen Yuan ang magbiro, na tila ba nais pa niyang malaman ang higit patungkol sa dalawa. Dahil doon, naiinis na sinaway ni Minhui ang kanyang biro, ramdam ang halong selos at inis. Natatawa namang ipinahayag ni Shen Yuan na nagbibiro lamang siya, ngunit hindi pa rin iyon ikinatuwa ni Minhui, na malinaw na hindi sanay sa ganoong klase ng biro. Habang tahimik na pinagmamasdan nina Long Jingon at Qiao Lei ang sasakyang sinakyan ni Minhui palayo, hindi napigilan ni Qiao Lei na magtanong. Ipinahayag niya kung ang babaeng nabanggit noon ni Long Jingon ay iyon na nga ba. Hindi agad nakasagot ng diretsyo si Long Jingon. Medyo alanganin ang kanyang tono, para bang ayaw niyang magbigay ng tiyak na sagot. Sa loob ng kanyang isip, malinaw ang mga piraso, kaklase iyon ni Shen Yuan, at nagstay rin sa hotel kagabi. Kung pagbabatayan ang lahat, malaki ang posibilidad na siya nga iyon. Ngunit bago pa man niya maayos ang sagot, naiinis na nagpahayag si Qiao Lei. Para sa kanya, walang espesyal sa babaeng iyon, at lalong hindi niya maintindihan kung bakit tila ito ang tinatratong pinakamahalaga. Hindi niya mapigil ang iparamdam ang pagkainis, kung iyon ba ang sinasabing, mean girlfriend, hindi talaga niya makita ang dahilan. Maingat na sumagot si Long Jingon, ipinaalala na hindi naman niya kailanman sinabi na iyon ang pangunahing babae. Dahil dito, mas lalong naudyok si Qiao Lei at nagmungkahi na lapitan na lang ang babae pagbalik nila sa eskwelahan. Agad siyang pinigilan ni Long Jingon. Mariin niyang ipinahayag na huwag gagawa ng anumang padalos-dalos, at lalong huwag gumawa ng bagay na maaaring magdulot ng problema. Hindi pa rin napigilan ni Qiao Lei ang kanyang saloobin. Para sa kanya, hindi patas ang trato. Ang babaeng iyon pa ang unang ipinadala ng hotel car, samantalang hindi naman sila mas mababa rito sa anumang aspeto. Tahimik ngunit matatag na ipinaliwanag ni Long Jingon na posibleng nauna lang talagang tumawag ng sasakyan ang babae. Dagdag pa niya, hindi rin naman sigurado kung ito nga ang pangunahing isa. Ano man ang totoo, malinaw ang kanyang bilin, huwag manggulo. At huwag gumawa ng anumang ikagagalit ni Shen Yuan. Lumipat ang eksena sa Jingfo Company, alas 11 ng umaga. Pagpasok pa lamang ni Liu Menglo sa gusali, agad na sumalubong sa kanya ang mahihinang bulungan ng mga empleyado. May nagsasabing sobrang swak ng dating niya, at tila isa na naman daw itong babae ng boss. May nagdagdag pa, tila ikatlo raw sa listahan, at bawat isa ay mas maganda kaysa sa nauna. May isa pang bumantong hininga at nagsabing talagang boss ang boss, ni minsan ay hindi raw nagpakita ng babaeng hindi kaaya-aya. May sumunod pang komento na talagang makapangyarihan ang pera. Sa gilid, napatingin lamang si Fu Yingqi kay Menglo. Sa kanyang isip, wala itong espesyal. Naisip pa niya na mas malala pa nga ang ginawa ng boss, buong basketball team ang minsang na-recruit. Ngunit bigla siyang napahinto sa pag-iisip. Kung tutuusin, si Menglo at si Long Jingon pa lang ang nakikita niyang dinala sa kumpanya noon. Dahil doon, napatanong siya sa sarili kung sino ang tinutukoy nilang ikatlong babae. May nalampasan ba siyang detalye sa trabaho? Hindi na siya nagpatumpik-tampak at agad tinanong si Xiao Hei, kung hindi ba't dalawa lang ang alam nila, at kung sino ang sinasabi ng iba. Humarap si Xiao Hei sa kanya na may kakaibang tingin at diretsyo niyang ipinahayag kung talaga bang wala siyang kaalam-alam, o nagpapanggap lang. Pagkatapos, walang paligoy-ligoy niyang sinabi na si Fu Yingqi mismo ang tinutukoy ng mga tao. Sa narinig na iyon, lubos na nalitaw si Fu Yingqi, at hindi niya agad maunawaan kung paano siya napasama sa usaping iyon. Sa loob ng opisina, agad na tinanong ni Menglo si Shen Yuan kung ano ang masasabi niya sa naging kilos niya kanina.
Sa tono niya, halatang may halong kumpiyansa at pag-asam ng papuri. Bahagya namang nagtatakang sumagot si Shen Yuan, tila hindi agad naintindihan ang tinutukoy nito. Ngumiti si Menglo at ipinaliwanag na bilang isang specially appointed consultant, natural lamang na panatilihin niya ang maayos na tindig, mahinahon, palakaibigan, at kontrolado. Sa mga reaksyong nakita niya sa mga empleyado, malinaw sa kanyang isipan na maayos ang naging dating niya. Hindi napigilan ni Shen Yuan na tapatan iyon ng casual na sagot. Para sa kanya, masyado lamang dinadamdam ni Menglo ang mga ganitong bagay, at sa pagdaan ng panahon, magiging normal na lang ang lahat. Ngunit matatag na ipinahayag ni Menglo na habang naroon siya, gagawin niya ang lahat ng maayos at buong buo. Bahagya siyang lumapit at tila pabirong tinanong kung may secretary ba si Shen Yuan. Mabilis namang sinabi ng huli na wala. Dahil doon, umupo si Menglo sa gilid ng mesa at diretsahang nagmungkahi, kung maaari raw ba siyang gumanap bilang secretary, kahit part-time lamang. Ngumiti si Shen Yuan ngunit mahinahong tinanggihan ang ideya. Para sa kanya, kung araw-araw siyang may kasamang tulad ni Menglo sa opisina, malamang hindi na siya makapag-focus sa trabaho. Hindi pa man sila nakakapagpatuloy, may kumatok sa pinto. Kalmadong hinarap ni Shen Yuan si Director Zong at ipinakilala si Menglo bilang consultant. Ipinakiusap niyang asikasuhin na ang kontrata at onboarding procedures. Agad namang sinunod iyon ni Director Zong. Makalipas ang halos kalahating oras, bumalik si Menglo sa opisina. Nang makita siya ni Shen Yuan, tinanong niya kung tapos na ba ang lahat. Masayang kinumpirma ni Menglo na opisyal na siyang empleyado, at pabirong itinama ang pagtawag sa kanya, mula Shen Yuan, naging President Shen. Lumapit siya ng kaunti at tila sinusubok ang reaksyon nito, ngunit agad siyang pinigilan ni Shen Yuan at pinaalalahanang opisina pa rin iyon, at may mga pader na salamin. Pinayuhan siyang mag-ingat sa kilos. Ngunit sa halip na umatras, tahimik na tinungo ni Menglo ang bintana at ibinaba ang harang, saka bumaling muli kay Shen Yuan na may bahagyang ngiti. Sa isip niya, ngayon ay pribado na ang espasyo. Napabuntong hininga si Shen Yuan at tinanong kung ano ba talaga ang balak niya. Sa halip na sumagot ng diretso, unti-unting nagbago ang tono ni Menglo, mas naging mapang-akit, mas direkta. Ipinahiwatig niya na bilang secretary niya ngayong araw, handa siyang gumanap sa higit pa sa papel na iyon. Sandaling kinabahan si Shen Yuan. Alam niyang nasa lugar sila ng trabaho, at malinaw sa kanyang isip na hindi ito ang tamang oras o lugar. Ngunit sa unti-unting paglapit ni Menglo, ramdam niya ang tensyon na matagal nang hindi nila nararanasan. Sa puntong iyon, nagwakas ang eksena sa pagitan ng pagpipigil at tukso, iniwan ang sandali na puno ng alanganin at di masabi, isang sitwasyong malinaw na may kasunod, ngunit hindi na kailangang isalaysay pa ng lantaran. Makalipas ang halos isang buong oras, makikita si Menglo na nakahiga na sa ibabaw ng mesa ni Shen Yuan, halatang pagod at hirap ng gumalaw. Sa mahinang tinig, ipinahayag niyang dito na nagtatapos ang trabaho niya para sa araw na iyon, at oras na raw para magpahinga. Habang inaayos naman ni Shen Yuan ang kanyang suot, pabirong sinabi niya na pwede na siyang magpahinga bilang, kay Daddy, pero bilang empleyado ni President Shen, may trabaho pa rin siyang kailangang tapusin. Hindi na niya hinintay ang sagot at agad na inanyayahan si Menglo na sumama sa isang meeting. At ganoon nga, umabot ng 2 oras ang management meeting. Nakatayo si Menglo sa harap ng ilang matataas na opisyal ng kumpanya, malinaw at kumpiyansang ipinapaliwanag ang kanyang punto. Maayos ang daloy ng kanyang pananalita, organisado ang mga ideya, at ramdam na pinaghandaan niya ang bawat detalye. Unti-unting napako ang atensyon ng buong silid sa kanya. Habang pinagmamasdan siya ni Shen Yuan mula sa kanyang upuan, hindi niya napigil ang mapangiti. Sa isip niya, ibang-iba si Menglo kapag nasa trabaho, malayo sa imahe nitong coach na kilala niya.
Dito, kitang-kita ang profesionalismo at talas ng isipan nito. Tahimik niyang napagtanto na mula nang makuha niya ang system, hindi lang sarili niyang buhay ang nagbago. Pati ang mga taong nasa paligid niya ay unti-unting naaapektuhan, nagkakaroon ng bagong direksyon, bagong pagkakataon. Habang patuloy na nagsasalita si Menglo at hawak ang buong atensyon ng meeting room, napaisip si Shen Yuan na ito marahil ang tinatawag na butterfly effect, isang maliit na pagbabago na nagdudulot ng sunod-sunod na malalaking epekto, hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng taong nadadamay sa kanyang mundo.